Maybe he is preparing himself and the community na magkakaroon siya ng decision sa pagbabalik. So kung ano yon, yun yung kailangan natin. Okay? So hanggang dito lamang. Maraming salamat. So most of you, malamang napanood nyo na yung latest upload ni Kalinga Prab. Nakakasama niya yung anak niya. Na kung saan medyo malaman yung mga binitawan niyang salita doon. So, may nakita na rin ako mga nag-reaction na ito na ba ang senyales, na bibitawan niya na itong si Beyonce, dahil nga sa, of course, kahit nasa Korea yan, nakakarating sa kanya yung mga balita na yan. Imposibleng hindi yan nakakarating at napapanood niya pa yan. Di ba? Kasi nakita naman natin, pumapasok sa live yung Hansel, na some say it's fake account, some say it's true, pero nung pinuntahan ni Bal Santos, hindi niya inabutan, so hindi nalinawan yon. But I hope puntahan pa rin ni Kuya Bal yun, para to clear things up. Okay? So, maybe because of that, medyo nakakaramdam na si Kalinga Prab ng something about dito kay Beyonce. Alam naman natin, hindi siya nakasama. The reason, well, actually, it's a valid reason dahil nagkasakit. Pero nagiging question pa rin ng iba. Is it a coincidence na kung kailan naalis, saka nagkasakit? So, may mga ganon. Di ba? And we never heard anything from Beyonce also. So he still keep silence, And because of this, and nakita din natin na itong yung Hansel, nakita rin natin sa live ni Joel Salcedo na isa sa mga Kalinga. Kaya may lumalabas din ng mga kwento-kwento na nagjo-join force na ng mga antay. Sila Dr. Lab at ang antay. And we all know, if you say Dr. Lab, kasama dyan yung mga batalero. And nakita nga natin si Hansel, nandoon sa live ni Joel Salcedo na they considered one of the anti-Kalinga. So, kung susumahin mo yung mga bagay na yan, we can say na maybe Kalinga Prab is started to give us clue, if talagang bibitawan niya na nga ba si Beyonce. So, yan po yung lalamanin ng video ko na to. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa ating mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. And always, matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Alright? So, allow me to play yung portion na kung saan, bakit marami yung ngayon ay nagtatanong. And even July Paunil, yan din yung isa sa mga question niya. Handa na ba si Kalinga Prab na bitawan ang isa sa mga beneficiaries niya? And we all know, Beyonce is one of the beneficiaries. And medyo siya ngayon pinag-uusapan sa mga angels. Diba? So, allow me to play that portion. Sa magtitiwala, may mga tao talaga na yun, hindi natin inaasahan na mawawala sa atin. Yung mga tao talaga na panandalian lang, magiging kaibigan mo 2 taon, 1 taon, yun. People come and go, hika nga. Pero sabi nga ng iba, baling konti ang yung kaibigan basta lahat ay totoo. Diba? Ani mo maraming kaibigan kung yung ina naman doon ay hindi totoo sa'yo, diba? Kaya shout out sa mga totoong kaibigan namin dyan. Magmulat sa pool, andyan sa tabi natin. Masaya sa mga achievements natin. At sa mga tao naman na biniko tayo, sila ay magsisilbing lesson na lang sa buhay natin. Basta anumang pagsubok o anumang mangyayari sa buhay natin, life must go on, diba? Pahalagaan natin yung mga taong nandyan sa tabi natin through ups and down. Pahalagaan natin yung mga taong na-appreciate tayo. Kagaya niyo po, mga Kalinga, kayo ang numero 1 na nakaka-appreciate sa mga ginagawa ko kasi hindi naman ako sisipagan sa mga misyon na ginagawa ko kung hindi po dahil sa inyo. So, friends come and go. Which is totoo yan, Walang permanente sa buhay na. Diba? Swerte mo pag meron ka. You're one of the
kumbaga, nabiyayaan na magkaroon ng ganun. Mapakaibigan yan, love life, relationship, no? Mga taong nakapaligid sa'yo. Diba? Maswerte ka kapag may mga ganyang through thick and thin, kasama mo sila. And dito, maaring marami siyang ibig sabihin, no? Sa sinabi niya to. So, we can consider Beyonce and the family, Batalero, as one of his friends and his beneficiaries. Dr. Love, diba? Isa yan sa mga makukonsider natin. But if we are going to consider the latest, diba, happening between Kalinga Prab and yung kanyang mga hinahandle na beneficiaries, no, kasama yung mga nakakabit sa mga beneficiaries niya, we can say na one of those, no, na mga masasabi niyang tao na aalis sa poder niya ay pwedeng sila Beyonce. Pwedeng mangyari. Pwede rin namang iba. Diba? Pero katulad ng sinabi ko, kung magbabase po tayo sa recently na nangyayari ngayon, for Kalinga Prab to say this kind of things, itong mga matalinhag at malalalim na mga paliwanag niya, pwede natin talagang isipin na yung possibility na this is about, no, Beyonce, malaki po. Malaki po. Although, syempre, inilalaban pa rin ng tatay niya, ni Val Santos, na EDSI forever. At hanggat dalagat binata, no, si Edo at si Beyonce, si Val Santos ay umaasa pa rin. May EDSI pa rin para sa kanya. But, if we will take the reality, no, si Beyonce mismo, umami naman na kumbaga may gusto siya kay Edo, pero si Edo hanggang kaibigan lang. Tapos kumalas na siya sa lahat. Diba? So yes, it's too early to say dahil bata pa naman sila. Yung totoo naman yung sinabi ni Val Santos. Hanggat binata't dalaga sila, no, chances of magkabalikan sila, malaki pa rin. Pero as of this moment, because of, siyempre, mga nakapaligid at yung paniniwala ng bawat isa, ng magulang, diba? Medyo nakakadagdag po yun para maging masalimuot, no, yung nangyayaring ito. So, maybe Kalinga Prab is preparing himself sa pagbabalik niya. Hindi ko alam kung kailan ang balik niya dito sa Pilipinas to make a decision, no? To make a decision regarding kay Beyonce. Tulad ng sinasabi ko, we are not sure. I'm not sure if yun ba yung talagang gustong sabihin dito ni Kalinga Prab. But if we are going to base it on the recent situation, di ba? Pwedeng yun. Dahil hindi ma-confirm kung ito bang si Hansel, talagang si nanay ni Beyonce. Di ba? Kasi may nagsasabi, fakes. May nagsasabi, real account. Ako, hindi ako naniniwala dahil bakit i-involve nyo kagad si Tulpo? Bakit may tulpo-tulpo kayo? Pwede naman kayo mag-usap. Hindi pa nga kayo naghaharap eh. Diba? And it's very inappropriate naman kung sa text lang kayo magpapaalam. Diba? So, that's why I'm not saying na 100%. Yun nga si Hansel. No, although may sinasabi din si Dr. Love na hindi na kailangan mag-usap. No, that's wrong. No, kailangan pa rin mag-usap, magharap-harap. No, bilang respeto po sa isa't isa. So, that's why maybe Kalinga Prab is mentioning this. Na malamang sa pagbabalik niya, maghaharap-harap sila to settle things. No, and totoo yun. Totoo yun. No, yung mga taong nagstay sa'yo, sa buhay mo, na nandyan pa rin sa'yo hanggang ngayon, dumaan na kayo sa hirap at ginhawa, pangalagaan mo, i-treasure mo, mahalin mo sila. Diba? And doon naman sa mga umalis, well, charge it to your experience, learn from it. If there are mistakes there, no, learn from it. Na kahit pa paano,
naging parte sila ng buhay mo, at kahit pa paano may aral na iniwan sa iyo yung pinagsamahan. So, kung ito nga ay pahiwatig na ni Kalinga Prab na sa kanyang pagbabalik merong mawawalang angel, no? Ganun talaga. Life must go on. Diba? Para na rin sa ikabubuti ng lahat yun. Diba? Para matapos na yung pamamangka, no, ni Beyonce at ng pamilya niya sa dalawang ilog, sabi nga ng iba. No, para kumbaga magkaroon na ng closure. Di ba? Kasi mahirap nga naman yun na parang you're serving two masters. Di ba? Although hindi naman natin nakikita talaga si Beyonce sa mga vlog ni Dr. Love, but siya yung nagiging mukha ng Team Guapa kahit sa natin tingnan. No? So, yun lang po yung gusto kong share sa content ko na to, and let's see, no, kung ano yung magiging desisyon ni Kalinga Prab sa pagbabalik niya. And hindi ko po sinasabi na yun po yung gagawin niya, no? Na yun yung gusto niya sabihin dyan sa kanyang vlog na yan. Okay? Pero kung titignan niyo po yung mga nangyayari at yung mga sinasabi ni Kalinga Prab, no? Maybe he is preparing himself and the community na magkakaroon siya ng desisyon sa pagbabalik. So kung ano yon, yun yung kailangan natin. Okay? So hanggang dito lamang. Maraming salamat.